Yung mga naninira, yan po ang may galit sa atin. Yung mga gusto tayong siraan kay Beyonce, gusto kaming paghiwalayin. Yan ang hindi nila alam. Hindi nila yan. Hindi natin alam yung nila, motibo sa kanilang ganyang di ba? Yung galit nila sa atin, ay parang hindi yung normal na galit lang na parang gusto nilang manira lang talaga dahil gusto kang siraan. Parang ganun eh. Madami na po yan. Hindi lang po. Mga kalingap, saan man sulok ng mundo, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa mga programa ni Kuya Val Santos Matubang. Suportahan natin mga kalingap ang ating best reactor ngayong month of February, Beng Delphine Mix TV. Best Kalingap Reactor for the month of February, Beng Delphine Mix TV. Maraming salamat sa mga solid reactors at mga supporters ng Team Kalingap. Suportahan natin Val Santos Matubang at ang buong Team Kalingap. Welcome back to my YouTube channel mga kapatid, mga Kalingap. Ayan, this is Ka-React Big. Ayan, panibagong araw, panibagong reaction video na naman tayo. And bago ang lahat, of course, mega love shoutout na muna dyan sa ating ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob and Ate Edna Vlog. At sa aking mga kapwa reactors dyan sa Karipa, sa iba't ibang reactors na grupo ng Team Kalingap, ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, especially po sa mga viewers, supporters, at sa ating mga charity vloggers na na-assign po sa iba't ibang landing pads ng Kalingap. So guys, ayan mga kapatid, mga Kalingap, ayan, supportaran po natin guys, and huwag na po tayo mag-skip ng ads para makatulong po tayo sa kanilang mga natutulungan. Ayan, mega love shoutout din sa ating mga kapatid na mga OFW. Ayan, mega love shoutout. Ayan, ingat po tayo lagi guys dahil ayan, malayo po tayo sa ating mga pamilya. And our reaction, opinion for today's guys, so ayan, patungkol po ito sa, ayan, napaka-trending na topic na issue guys, no, patungkol po dito sa ating isang love team, no, and of course, ito nga po yung love team na EDC guys, no. Ayan, so hindi po nakapagpigil si Papa Eds, no, talagang sumabog na, no, yung kanyang kinikimkim na sama ng loob, ayan, sa mga especially po dyan sa mga sponsor daw, ayan, so ay nabanggit niya dito sa kanyang video clips, no, na mga toxic na kung tawagin guys. So ayan, so bago tayo magpatuloy sa ating pagre-reaction, so mayroon po tayong ipapakita na maiksing video clips, no, patungkol po dito sa mga sinasabi ni Papa Eds. Ayan, so samahan niyo ko guys and panoorin natin to. Yung mga naninira, yan po ang may galit sa atin. Yung mga gusto tayong siraan kay Beyonce, gusto kaming paghiwalayin. Yan ang hindi nila alam. Hindi nila yan. Hindi natin alam yung nila, motibo sa kanilang ganyang di ba? Yung galit nila sa atin, ay parang hindi yung normal na galit lang na parang gusto nilang manira lang talaga dahil gusto kang siraan. Parang ganun eh. Madami na po yan. Hindi lang po yan dati pa. Ay, hindi lang po yan yun. Dati pa po may mga ganyan, Nung pa po, siguro, may kagaya pa nung kay Erica Days, kay Reyna. Hanggang sa, hanggang ngayon. Normal taga may mga toxic na ganyan. Pag dumikit tayo sa kung sino-sinong tao, tapos di lang nila nagugustuhan, lalo na yan, di ba? Tapos pagka nawala, wala na sila, malipat sila sa kabilang maninira sa kabilang walang magawa. So, hindi naman tayo na sanay na ako sa mga ganyang tao na nangingialam ng buhay.
May sulsulera talaga sa ano nila Beyonce. Yun po ang problema. Hindi naman po sa nakikiano ha. Pero mayroon mga tao sa nakapaligid sa kanilang ano na nahihinang ihimasok ng ano ni Beyonce na parang gusto ko laging pag-anuhan. Parang paghiwalay na ito bawal yan. Ano yan? X yan si Eds. May ganong ano sa kanila eh. So hindi ko naman inaano no. Pero yung kanila talagang galit sa akin ay iba. Yan po yung dati mga sponsor natin na ano ko na sinabihan ko ng dahil masyad na parang ano sila sa akin eh. Gusto nila akong kontrolin. Hindi ako payag sa ganung ano. Kasi ako ang vlogger dito. Pag hindi ko nagustuhan ng ano ko, ang mga kahit sponsor ko pag hindi ko nagustuhan ng ginagalaw, ako mismo ang nagtitikal sa kanila na, uy, hindi niyo ako pwedeng ganyanin ha. Mga toxic sponsor. Simula pa po yan kala Jimil, may mga ganun po yan sa Kalingap ano. May mga, hindi ko napapangalanan yung mga iba. Para ano naman tayo dito. So, ang pangit ng ganyan. Kasi feeling ng iba, basta mag-sponsor, feeling nila, entitled na sila maging bida-bida. So, ayaw ko ng ganun. Di naman sa bihira lang tayo may mga na ano lang ako medyo na-off lang ako kasi puro ganun nababasa imbis na ang vlog lang natin tungkol sa kung ano-anong yung mga ganyan. Hindi ko napapangalanan kung sino sila pero wag lang sumobra. Huwag lang sana sumobra kasi syempre di naman tayo lumalaban kahit anong gawin nila sa atin pinagbibigyan lang natin ang pinagbibigyan. Di naman tayo kagaya nila na magiging ganun din ang ugali natin. So yun guys, napakinggan natin at napanood natin ang nagiging reaction dito ni Kalingap Prab patungkol po dito sa mga toxic bida-bida na mga sponsor. Ayan, so ayan, shout out dyan sa mga bida-bida at mga toxic na sponsor. Talagang si Ido guys hindi na nakapagpigil talagang na-off siya dito sa mga toxic at bida-bida na mga sponsor na to So even nabanggit ni Edo dito yung mga dating sponsor niya simula pa noong Erica Days, Rina Days, and of course sabi niya nga nabanggit niya rin dito simula kahit yung kay Jimel time pa so talagang mayroong mga bida-bida at mga toxic na mga sponsor guys So alam naman natin guys so hindi natin nilalahat na mga sponsor dito guys na mga toxic at bida-bida. So sadyang meron lang talaga na mga sponsor na gusto nila lagi silang napapansin kumbaga parang mga ESP mga kulang sa pansin. Kaya talagang nagpapansin guys So yun sabi nga ni Ido, talagang itong mga sponsor na to talagang meron galit sa kanya. So hindi niya alam kung saan ano ba yung pinaghuhugutan ng galit dito kay Edo. Nagagalit ba sila dahil yung nagiging partner ni Ido ay si Beyonce? Dahil si Beyonce ay ayaw nila? O di ba guys So ito yung hindi mawawala na issue between Edo and Beyonce guys talagang may mga sponsor na talagang nagmamando o gusto nila talaga na sila yung nasusunod ni Edo, sila yung gustong sundin, sila yung magdesisyon, sila yung nagpaplano kung ano yung gagawin, sino at kanino pwede lang si Ido guys.
Diba? So ito yung mga talagang mga sponsor na feeling nila, hawak na nila ang buhay, yung pagkatao ni Ido guys, no? Na gusto nila lahat ng kilos, galaw ni Ido. So sila po ang magdesisyon, no? So kailangan sumunod ka sa amin dahil kami ang yung sponsor, no? So ayaw namin kay Biancy, yun nga, nabanggit niya ni Ido dito na talagang gustong paghihiwalayin, no? Dahil may mga sol-sol dito kay Biancy, no? Nabanggit niya, yung mga alam niya naman, no? Ito yung mga dating sponsor niya na nagsusol-sol daw dito kay Biancy, guys, no? So alam na alam ni Ido, no? Dahil hindi lang minsan, no? So noon at noon pa, no? So, itong mga toxic at bida-bida na mga sponsor. So, ayan, shout out sa inyo dyan, ha? So, dapat alam po natin kung hanggang saan tayo. So, kailangan may mga boundaries po tayo, no? Between charity vlogger and sa inyong mga pagiging sponsor, no? Huwag hindi yung kayo yung magpapatakbo sa channel ni Kalingap Ido, no? So guys, no, kung sponsor tayo, sponsor lang po tayo. So wag na natin panghimasukan yung mga personal na bagay ng isang vlogger, no? Kung sino yung gusto niya, kung saan siya mapalagay, no? So wag nating panghimasukan baga, no? Na yung personal na buhay na dapat ang gusto namin ito ang magiging partner mo. So, di ba guys, no? Kaya nga nabanggit din dito ni Ido guys, no? Kung ayun nga, sinususulan, sinisiraan siya doon kay Biancy kasi kung sino yung nakakadikit dito kay Ido, na especially yung mga beneficiaries ni Ido, no? Ginagawa ng issue. Di ba? Nakisyo, yung may gusto, no, may relasyon. So hindi natin alam guys kung saan sila kumukuha ng mga info na ganito, no. So ayan, tumaliwanag naman, nakikita naman talaga natin guys nga si Ido at Biancy laging magkakasama, no. So wala naman wala natin syempre, ayan, ang nakikita lang kasi natin yung yung nakakamera, pero off cam, so hindi po natin nakikita, no? So, na-feel naman natin yan, no? Guys, no, sa mga nagsusupport dito sa love team na IDC, guys, no? O kung may mga other, mga third party, ganon. O, diba, no? Pero ayan, no, so, kilala naman natin si Ido, guys, no? Kilala naman natin si Ido na talagang napakaluyal, no? Na maramdaman natin, no, napakaluyal. Kaya nga, no, pinaglalaban niya si Biancy talaga, guys. No? O, diba? So, ayan, sa mga bida-bida at toxic na mga sponsor. So, ayan, so, dapat alam natin, mga auntie, tita, lola, no, kung saan lang po tayo. So, kailangan may boundaries tayo, guys, no? Ang charity vlogger pa rin yung magdadrive ng kanyang channel at hindi po kayo ang masusunod na mga sponsor. So kung gusto nyo tumulong lang kayo. So ayan yung sabi nga ni Ido, no? Sa talagang iniikis, no? Ikis sa akin. Ayan, so sabi nila, ikis sa akin yan, ha? Ikis sa akin yung mga sponsor na ganyan, na talagang gusto nila sila ang masusunod. So hindi po naghihinayang, no? Si Papa Eds na mawala kayo sa kanya. So hindi naman kasi tama, guys, no, na kayo hindi porket mga sponsor kayo, no, hawak nyo na sa liig itong ating mga charity vloggers. So hindi po ganun, guys. Tutulong tayo dahil gusto nyong tumulong, bukal sa puso nyo ang tumulong, no, sa kanilang mga iba-vlog dyan ng mga beneficiaries. So ayan, so hanggang doon lang tayo. So maglagay po tayo ng boundaries sa ating pagiging sponsor, guys, dito sa ating mga charity vloggers at sa mga beneficiaries. So, ayan, huwag nating turuan, no? Huwag nating manduhan, no? So, guys, panoorin nyo po, no? Sa hindi pa nakapanood, no? Ito po sa live ni Kalingap Ido. Hanggang dito na lang, and sa muli,
ang inyong lingkod, Kariak Beans. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe, like and share, and click the notification bell para updated kayo sa ating mga reaction video.